Tinuturing po ni Senador Ping Lacson, veteranong senador, chairman ng Committee on Blue Ribbon, Senate President pro tempore, at maging si Senate President Tito Soto na isa sa pinakabeterano dahil 1992 pa lang senador na yan at pabalik-balik yan sa Senado. Ngayon lang po nangyari itong may tuturing nilang pambabastos na ginawa ng minority group ng Senado. Ang minority leader dyan ay si Alan Peter Cayetano. Kasama dyan sina Escudero, Estrada, Villanueva, at saka ho itong si Amy Marcos, Robin Padilla, Marcoleta nga, at saka ho si sino ba? Bato de la Rosa. Ito ay matapos po ng hindi pa tapos ang Blue Ribbon Committee hearing. Okay? Ongoing pa po ang investigasyon tungkol sa flood control program. Pero anong ginawa po nitong minority? Sila daw po ay kumpleto na ang minority report at inalabas na sa media. Press conference pa, hindi ho insidente lang, sinadya talaga ni Senator Amy Marcos at ni Marcoleta yung nilalaman ng kanilang committee report na malayong-malayo sa nangyayari doon sa Blue Ribbon Committee at sa Senado. Kaya hindi po natin masisisi na sabihin ni Ping Lacson at ni Senate President Tito Soto na sobrang pambabastos ito, kawalan ng respeto sa Senado, kawalan ng respeto sa Blue Ribbon Committee, dahil ito hindi anya dapat ginagawa ng minority. Ganito ho kasi ang istorya sa Senado maging sa Kongreso. Laging ang committee report ay hinihintay muna after na mga hearing kung ano ang findings nito subject for signature ng mga membro ng committee. At pag napirmahan yan, saka ilalabas sa plenaryo at sa media kung ano ang recommendation in aid of legislation. At kung ano man yung committee report na yan, sakalang ilalabas at gagawa ng sariling report ang minority group. Pero ito kabaligtaran ng ginawa. Ongoing ang investigasyon ng Blue Ribbon Committee, tapos tinapos na ng minority group ang kanilang report. So ibig sabihin, meron na silang sariling conclusion. Itong mga identify na Maka-Duterte Senador. Di ba? Ang sinisira nila, hindi lang si Ping Lacson at si Soto. Hindi lang ang Blue Ribbon Committee, kung hindi yung institusyon ng buong Senado. Ang Senado po kasi ay national office. Dapat magandang halimbawa sa publiko, magandang asal sa publiko pinapakita, may respeto sa isa't isa, mayroong parliamentary courtesy na dapat ay lumulutang at hindi kinakalimutan. Pero itong ginawa po ng minority ng Senado, tahasang pambabastos, kawalan ng respeto sa mga kasamahan at sa institusyon, para lang kanilang igiit na ang kanilang conclusion. Karamihan niya sa kanila hindi nag-a-attend ng hearing. Ang nag-a-attend lang ng hearing sa kanila ay si Marcoleta. Yung karamihan dun sa minority leader, maging yung minority leader na Alan Peter Cayetano, hindi naman regular na sumasali sa hearing. Tapos meron silang conclusion. So ang kanilang committee report ay kinuha nila base lang sa kanilang naririnig at kanilang nakikita at kanilang conclusion. Wala dun sa opisyal na record ng committee ng Blue Ribbon na totoong nangyayari. Ang gusto po kasing palabasin ng minority na mga Maka-Duterte Senador, nakakahiyaman pero yun ang kanilang identity, Senador ng Duterte, hindi Senador ng Bayan. Parang ganon, sa aking personal na opinion. Ganon sila. So, panlilin lang ito. Paano na lang? Pag lumabas na yung original at totoong committee report ng Blue Ribbon, na taliwas sa kanilang sinasabi, o hindi magugulo ang mamamayan, hindi malalaman nila kung sino ang kanilang papaniwalaan. Dahil lang sa pamumulitika. Kasi ang conclusion nitong mga pro-Duterte Senador, si Marte Romualdez ang mastermind at meron pa raw mas mataas doon. Gusto nilang sabihin si Pangulong Marcos ay kasama. Yun ang kanilang sapantaha
Pero wala naman dokumento, wala naman pagpapatunay, nababanggit lang ang pangalan. Madaling mag-akusa, pero ang resibo, ang pagpapatunay, wala sila nun. Conclusion lang. So, panlilin lang sa aking opinion itong galaw na ito. Okay? Hindi ko alam kung paano ito aayusin ni Ping Lacson at saka ni Tito Soto. Kasi kasiraan ng institusyon at ng Senado mismo sa mamamayang Pilipino itong ganitong galawan. Dapat disiplinahin at dapat naman maya ang mga senador. Sila'y senador ng Republika ng Pilipinas, pero ang galaw ay senador ng oposisyon lang at kawalan ng respeto sa kasamahan. Nakikipag-unahan o inuunahan nila para linlangin ang mga Pilipino na mas tama ang kanilang ginawa kaysa sa public hearing ng Blue Ribbon. Ay, ang oposisyon wala namang public hearing kasi sila yung suspect. Yung oposisyon wala namang personalidad sa committee hearing kasi sila yung inaakusahan at sila yung kakasuhan at iimbestigahan. So malinaw na itong minority report ng Senado ay para pagtakpan yung kanilang kasamahan. Para linlangin ang mga Pilipino nang huwag maniwala doon sa ginagawa ng Executive Department na iniimbestigahan at kakasuhan ang mga senador na oposisyon. At yung kung anong magiging report, hindi natin alam. Kung ano ang magiging final report ng Senado kasi nga hindi pa tapos. Katunayan, dapat talaga ipagpatuloy pa, marami pang dapat malaman. Ganon po ang dating. So, away ito at tayo at ako, tayong lahat ng mga Pilipino, tayo nagpapasweldo sa kanila. Kaya may karapatan tayong sabihin kung tama o mali ang kailang ginagawa. Pang sarili, pang politika lang ang galawan nila. Di ba? For information and education ang aking mga topic. Hindi po dapat ganyan ang ginagawa kung mayroong pagkilala, respeto sa kasamahan ang mga senador. Sobrang baba na po ng level ng galaw ng ating Senado. Although marami nagsasabing i-abolish na nga yan. Sabagay, sa dami ng ating batas, hindi natin talaga sila kailangan. Pero nadadamay yung matitinong Senado. Ang problema, hindi naman ganun kadaling i-abolish ang Senado dahil nasa saligang batas yan. Kailangan mo ng amyendahan ng saligang batas para mawala ang Senado. Yun po yun eh. Pero kung magkakaroon lang ng siguro plebisito o tanungin ng taong bayan sa totoong survey, kung pabor silang i-abolish ang Senado, hindi, malamang landslide. Kasi pagod na, sawang-sawa na sa pamumulitika ang mamamayang Pilipino dito sa mga senador na dapat manindigan bilang senador ng bayan, pero ang labas at litaw na litaw sa kanilang ginagawa, senador ng mga Duterte, senador ng Duterte. Hindi naman Duterte nagpapasweldo sa kanila. Please like and share ng ating mga topic.